O natin, para mas makita nyo. Ayan, naka-clip and then protect na talaga siya. Clip protect. Sa channel 2, maaaring nag-normal siya. Okay? Naka-normal siya. Yung channel 1, yun nga, clip protect. Nakailaw naman, normal. Nakailaw pares dito. Pero medyo maliliitan muna tayo. Kakatapos ko lang gumawa ng Sakura na AB737. Ngayon, next natin ito. Saint Paul. Saint Paul kasi kung ito. Ace Paul na CA2 power amplifier. Medyo mikromaan na siya. Kita nyo naman. Okay. Shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Bali, ito rin yung owner ng ayun, no, dalawang jackhammer na 157. Kailangan natin gawin to para may sabay yung sa speaker. Hindi naman pwedeng speaker lang yung kukunin niya. Ito hindi. Kay Sir G. Baltasar ng Pasig, 2 pieces na jackhammer 157. Tapos itong Ace Paul or Saint Paul na si A2. Ayan. Tapos ang issue, channel 1 naka clip and then protect. Clip protect. Tapos ito may sabit yung volume control. Ayan. Okay, sa mga hindi pa nakita ng C2 lang to pero sulit to. Sulit din yun kasi 1, 2, 3, 4, 5. Naka 5 pairs siya, no? Kalas na pala ito. Kalas na pala. May na-repair na, oh. Iba na yung trimmer, oh. Okay. Tapos nagdagdag ng capacitor. Sa totoo lang, guys, useless tong dinagdag na to. Ito, hindi naman nagpapangsyon yan, eh. Hindi naman nagpapangsyon yan. Ang nagpapangsyon lang dito is itong 6 lang na to. Wala yan, useless yan. Sayang lang yung dinagdag nila dyan. Okay, nakakabit na yan eh. Ngayon, ano ba gagawin natin dito? O natin, para mas makita nyo. Ayan, naka-clip and then protect na talaga siya. Clip protect. Sa channel 2, maaaring nag-normal siya. Okay? Naka-normal siya. Yung channel 1, yun nga, clip protect. Nakailaw naman, normal. Nakailaw pares dito. Ngayon, ano ba gagawin natin dito? Para mas mabilis yung video natin, pasadaan na natin agad yan. Baka bumigay naman yung fuse niyan, kaya naka-clip protect. Ganito talaga to, guys. Kapag malapit na yung December, yung gawa ngayon is assorted na. Magkaiba-ibang brand na yung mga pumapasok. Yung mga nakarang sira pa, ngayon lang dinadala. Okay? Ngayon, baklasin ko tong channel 2, troubleshoot natin. Inangat ko na yung supply muna. Check muna natin yung fuse niya, kung bakit para naka-clip and then protect siya. Natin kung ano yung kalabasan dito sa may fuse. Kailangan buo yan siyempre. Kasi pag maputol yung isa dyan, magiging tabingi ang voltahe niyan. Magpo-protect and then clip talaga yan. Buo ito dito. Tapos dito, parang hindi short dito, ah. Parang sira to. Dapat sasagad yan kasi fuse yan eh. Ano to? Parang ano yung open? Ito ko na yung fuse, ha. Saan ba? Ito bago ito. Ito bago natin na fuse ito. Pamalit natin kung sakali. 10 ampere ito. Ito mahinang pa siya, oh. Ngayon, tingnan nyo. Testrin natin to, ha. Akala mo resistor, oh. May resistance lang. Hindi siya short. Dapat short yan. Ito yung bago, oh. Dapat ganito. Di ba? Ngayon lang ako naka-encounter ng itong klaseng fuse, ah. Nagkaroon ng resistance. Dapat parang kuan lang to, short lang dating nito, eh. Oh. Okay, palitan natin muna. Bago niyan. Mamaya lang natin hinangin yan para mas makapit siya or diluluwag. Ayuga, meron pa rin, nakaklip pa rin. Okay, ibig sabihin may problema pa rin bukod doon sa may fuse nya. Pero umiilaw yung dalawang ilaw. SMD kasi ito. Troubleshoot natin, ko na yung board na to, pero wala naman ako masagap na sira, eh. Ngayon, sabi ko try ko munang tanggalin yung supply. Ito, tinanggal natin yung supply, negative, positive, speaker out, ground. Tapos itong isa, tinanggal din natin yung, teka lang, tanggalin ko tong ground para masigurado natin na kasi wala talaga. Tingnan natin, putin ko to. Okay, ground to, ground. Ayan, binunot ko na ground, positive, negative. Ayan, sa may second, sa pangalawang channel yan, bunutin ko pa ito para
para silang naiwan na supply na lang ng relay. Okay, tapos ano pa, bubunutin natin dito. Ito, input, fan ba yun? Okay, ano na iwan. Bunutin natin yan. Para pares dito sa may kabilang side. Ito na lang, indicator, supply. Ito para saan to, sa pan. Ngayon tingnan nyo ano mangyari. Ito natin. Naka-clip protect pa rin siya, diba? Yung channel 2 nag-normal. Normal siya, Ibig sabihin, maaring may problema sa relay section. Diba? Dapat hindi ilaw yan. Mawawala dapat yung protect niya. Nangyari, umiilaw, hindi protect pa rin siya. Ayan, so yun to na max. Ganyan ako mag step by step lang, minsan inulaan ko lang din. Plus ko na rin yung channel 2. Dahil, siyempre, kukuha tayo ng ideya dito. SMD kasi to. Yung problema niya is, parang dito lang siya, sa may relay section lang. Dito kasi relay section to dito, Dito. Ayan, good. Chinik ko yung mga transistor, parang good naman. Pero, need kasi baklasin, Ngayon, gagawin natin dito. Buti may naka-code, May nakalagay na code. Dito, 5401, 551, 551, 5401, 551. Okay, ang gagawin natin siguro, try natin palitan to. Yung sensor pala, pares buo sila, Dito, tsaka dito, buo rin. Isa lang pinagalalaan ko dyan, yung transistor lang. Kasi itong area na to, clip protect yan. Dapat kung may problema lang yung amplifier, saka siya magpo-protect. Good yung, maaring good yung amplifier, pero naka-protect pa rin siya. Ngayon, gagawin ko, actualin ko yan, palit. Ilang piraso lang naman yan, 1, 2, 4, 6, 7, pang 7 dito. Tingnan natin kung ano mangyari pag binalta natin. Kompleto tayo dyan, may yung 5401, 551, kanyan G1 and then 2L. Yung 2L 5401, yung G1 is 5551. Okay? Yung ginawa natin dito ay, ito, binaklas na nga natin yung board nito kasi sinisilip ko siya kung may mga linya na naputol. Although, parang wala naman ako nakita. Ang ginawa ko dito, pineltan ko lahat to. Yan, dami naman ako stock ng G1 and then 2L Yan, dami natin stock niyan, 551, 5401 yan. Yung G1, inulit natin, G1 551. Tatlong 5, isang 1, 5551. Yung 2L 5401 naman siya. Okay, pinalitan natin lahat yan. Papansin nyo, pinalitan natin lahat mula dito hanggang dito. Putik, ginawa ko nung una dito Dito na side lang una na to. Yung 5 na yan, pinalitan ko. Ayaw. Nagpalit ako dito. Hanggang sa, sabi ko, lintik, palitan ko na nga lahat to. Pambihira na yan. Ito yung sakit na mahirap gawin. Yung nagpo-protect clip. Masakit sa kanya na walang problema sa may amplifier stage. Mahirap siya gawin. And then, kung mapapansin nyo, yung trimmer, binago na nila, or pinalitan na nila yan. Dahil siguro, sayang, dapat di nila tinanggal. Kasi orig yung mga ganong klaseng trimmer Ito yung isa itong isang channel Sayang dapat di nila tinanggal kasi orig ito. Yung mga ganitong klaseng unit, yung mga luma, yung mga trimmer nila niyan is yung resistance niya hindi nagbabago. Minsan kinakalawang ng katawan, pero ang resistance niya buo pa rin. Sayang, wala. Iyan, maswerte na kung abot ng 1 taon yan. Sira na yan. Bira na yan. Gagawin natin mamaya siguro, i-fix na lang natin yan. Fix bias na lang natin mamaya. Bira. Okay, ngayon, pinalta natin lahat. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan nito. Balik ko muna. Binaklas-paklas ko palintik na yan. Hirapan ako sa totoo lang. Alam nyo naman sa mga CE18 na unit, hirap na hirap din tayo pag mga protect issue. Yan, kaya ginagawa ko, pinapalitan ko na lang lahat. Minsan kasi kapag i-check mo buo, pero pag gumana, nagmamalfunction siya. Okay? Nawala yung clip wala na normal na siya wala na yung protect niya diba? Nawala na. Ulit natin. Ulit. Naka-protect. Okay. Sana maging okay na. Natuluyan na maging okay.
Ngayon, gawin ko muna, ibalik natin to sa may heatsink niya. Balik natin sa heatsink, tapos obserbahan natin kung ano yung mga biasing nila nito. Kumpara natin dito sa isang side kasi ano bang problema ng isa? May sabit yung volume, ay isa channel, malamang control ang sira nito. Kaya dito tayo kukuha ng ideya sa bias sa kanya. Okay, balik ko sa heatsink yan. Ko walang problema sana dito sa may trimmer niya eh. Ang nangyari, pinaltan kasi ng kulay dilaw na wala akong tiwala dito. Wala akong tiwala dito sa kulay dilaw na trimmer na to eh. Dito matagal kasi ito. Ngayon, ang ginawa ko, kinalibrate ko siya. Kung ano yung nandito, yun din yung ginawa natin dito. Nahirapan ako. Pati dito, dalawa pa naman oh. Dito, ang ginamit natin dito ay 270. Yan, 270 to dito. Ng 270 ohms to, dalawa na naka ganyan no. Kasi magkaiwalay yung linya. Magkaiwalay kasi yan. Tapos dito 510 ohms. Yan 510 ohms para pumarehas lang yung bias niya. Ang pagkalibrate ng biasing sa totoo lang, paubusan ng diskarte kumbaga. Lalo pag hindi nyo kabisado. Ngayon, ito magiging labasan no. Kung natin dito pa lang to wala pang audio to calibration pa lang to. Yan, nagnormal siya. Ngayon, bulag laglag yung isang ilaw, kalawang. Dito yung stock niya stock to eh. Nasa 0.3, magpo 0.4 siya. Na normal lang yan. Dito, parehas lang 'Di ba? Parehas lang sila Okay? Ang bias na ginamit dito is 2K. Ngayon 510, 'di ba? Ang baba ng bias na lumabas. Although okay na 'yan sa mga old na model talaga ng mga power amplifier, medyo mataas ng konti talaga yung biasing nila. Minsan nasa 0.4, pero quality yung tunog niya. Hindi malakas. Tapos dito, yung capacitor tinanggal ko. Tinanggal ko yung capacitor kasi useless ito sa totoo lang. Balik na lang natin sa may-ari ito. Wala namang gamit to eh. Wala to, hindi gumagana ito. Kasi ang design niyan para yan sa kasunod na step sana. Wala na, kahit tanggalin mo to, wala to, useless yan. Masakit na sa mata na nakalambitin yan dyan eh. Wala yan, walang gamit yan, walang koneksyon. Sayang ka lang ng pyesa, ng pera dyan para bumili ng ganyang capacitor. Tapos ikakabit mo dyan na hindi naman siya gumagana. Diba, naka-standby lang kumbaga. Kaya tinanggal ko na para masakit sa mata, nakalambitin siya dyan. Ngayon, okay na yan, 510. Siguro ito, ikuha ko na lang din ito. Parehas ko na lang din, itanggalin ko na lang din trimmer nito. I-fix ko na lang din para, yun na, kasi sabihin naman ni bossing na bakit pinix na ngayon kabila. Dito hindi, di ba? Para wala na masabi yung may-ari dito. Lagay na tayo ng speaker agad, ayan binalik na natin, tapos naka-fix na to Okay. Bahala na. Lumaragasak. Okay. Control. Yun may audio. May channel 1 may problema. Okay. Ito, walang audio. Tapos kumikindat-kindat. Palitan muna natin yung control. Putik na yan. Para matapos na yung video natin. Ito, pinalitan ko na ng control. Hindi ko na pinakita. Kasi ganun lang din naman. Ulit-ulit na lang yung video natin. Ito yung nakakabit yung isa 50K. Teka, focus natin. Ito 50K ito nakakabit Tapos isa, tama naman 10K yung isa. Ngayon pinalit natin pares 10K yan. Ngayon tingnan mo, naputol pa kayong isang linya Okay, ayan. Ito, bago yan kita nyo naman, walang bayad mancha yan Ayan, bago yan. Ito yung stock nya. Ngayon, natin, kung kanina kumikindat-kindat dito, kahit naka-off yung volume, ayun, obserbahan nyo wala na, di ba? Gumagana yung laptop natin Umiikot yan, di ba? Wala na siya, hindi na siya kumikindat-kindat Ngayon, i-volume natin. Ayan. Naka-copyright tayo. Channel 2.
Okay. Oh, wala na kang kindat-kindat to. Tapos, channel 2. Okay, hanggang dito na lang siguro. Pabain ba natin yung oras natin? Clip Protect. Diyan lang sa may relay section niya. Pinalitan ko lahat. 551, 5401 na SMD dito na area. Tapos, yan, yung biasing, Phoenix natin, 510 na yan. Tapos dito, 270. Okay, palit control. Tapos tinanggal natin capacitor. Usapin ko na si bossing, sakit niya sa mata. Okay, kulang na lang dito is linis na lang. Kung makikita nyo, di ba, hindi pa ganun nalinisan. And then, tornilyo. Sa hinaba-haba ng procession, kahit pa paano, nagawa rin natin. And then, dahil lumabot ka sa part ng video natin na ito, o hindi ka pa nakapag-subscribe dyan, pakisubscribe ng YouTube channel natin. Pinutin mo yung subscribe, pinutin mo yung bell button, tapos select all mo. Tapos, kapag napindot mo na lahat yan, manonotified ka kapag meron tayong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw, okay? God bless sa inyong lahat.